katwiran at ang pinag-uusapan po natin kung ano ang kagalingan ng isang ROTC training. Hindi lang sa lumiit, kundi lalong lumilit dahil tila nawawala ng kahulugan yung tungkulin ng pangkaraniwang mamamayan upang sumali sa pagbubuo ng Citizens Army. Kailangan natin sa demokrasya yan, o ba? Talagang kailangan ho natin yan. Ang talagang nagiging problema natin ay na interesado sa military career. Hindi kagaya nung araw na ang military career ay isang nangunguna sa mga career na pinagpipilian, lalo ng ating mga kabataang lalaki. Tingnan ho natin kung ano sinasabi nung mga man on the street. Para sa akin, hindi dapat to maging compulsory dahil hindi dapat to maging basic na education dahil yung mga katulad ko po, for me, hindi po ako kukuha kasi baka nakakasama to sa aking katawan dahil baka hindi ko kayanin yung mga pinapagawa po. At isa, hindi po ako kukuha ng pang-military na kurso. Ang problema yata many of our, or if we take this to be one of many, hindi lang naintindihan kung ano yung military training, no? Well, Mr. Secretary, kung lumiliit yung mga bilang ng estudyante na kumukuha ng ROTC, dapat yung military establishment ang mag-review sa kanilang mga programa na ino-offer. Kasi sa eskwelahan naman, hindi naman pinipigilan ng estudyante na huwag kang mag-ROTC. So, pero bakit kaunti yung nag-i-enroll doon? Dahil siguro talagang hindi na attractive option ang ROTC, hindi isang magandang experience para sa mga estudyante. Yun, at sa kabalikan natin yung mga dahilan kung bakit ba nawala yung ROTC. Hindi ba maaring ang isang tungkulin sapagkat mahirap po yung tatanggihan ng Mr. kabataan? Secretary, hindi naman na gusto lang libre ng mga kabataan yung kailang araw ng linggo Kasi yung 165,000 na nanatili sa ROTC, the rest ng mga college students po natin, may ibang ginagawa. Yung environmental training, community service, literacy. Siguro sa panahon natin ngayon, mas nakikita ng mga estudyante at ng mga school administrators natin na may mas ibang pangangailangan yung ating bansa ngayon. Halimbawa, tayo ang isang disaster-prone bansa, mahalaga din naman yung environmental awareness. At kahit naman yung military, merong mga community service, mga clean-up drive. So, we cannot blame the young people na gawin din yun dahil meron din naman silang contribution sa ating community. Tingnan natin yung isa pang paliwanag ng isang na-interview sa lansangan. Kasi po, tinutulungan niya isang estudyante na maging good citizen at ROTC aims also to, para magkaroon din tayo ng mga reserve officers in times of calamity. Siyempre po, magagamit din po natin yung mga officers na yun para makatulong first aids or others. Ayan, sinasabi niya, there's a value to a particular kind of a military organization, a disciplined way of executing social responsibility. Sang-ayon naman tayo sa ganun, no? Ang akin lang naman dyan, ano ba talaga yung laki ng pool na kailangan dyan? Yung 900,000, I don't think lahat yan matatap mo or what is the percentage na matatap mo for the officerships, So, kailangan siguro pag-aralan din yan kung napapanahon ba or baka naman yung current number is sufficient, no? Kung sabi nga, kung doon mo kukunin yung mga officers mo. How much do we really need for a pool? Ang concern ho dyan is not the present level, but the continuous slide of the diminishing number of enrollees in the ROTC. We have to arrest this. Because remember that yung reserve force, hindi lang yung officer pool ang kinukuha natin, pati yung enlisted personnel pool na kailangan din natin. Ang ROTC gives us, for people who take up the advanced course, ito yung napupunta na nagiging opisyal. Pagka natapos nila yan, pwede silang makomission na O1 o mga teniente. Pag natapos ng basic na 2 years, because there is a corps of cadets, and there's a corps of officers who are also being trained. Yes, yes. And ever since, ang nanggagaling ho sa ROTC na as a source of the officer corps, predominantly talagang doon ho nanggagaling sa ROTC. About 80%, 90% of our officer corps comes
from ROTC and other sources. Talagang reliant po tayo sa reserve force. Let's hear one more opinion from a man on the street. Pabor po ako na makaroon ng ROTC para sa mga freshman college po. Dahil dito po na e-ensayo or ito po yung paraan kung saan yung isang freshman college student nakakaroon ng kaalaman tungkol sa mga military training. Mga tinig ng kabataan ito eh. These are impressions of students from the Ernesto Rondon High School. And it seems that there's a Mixture, opinion. eh. Opinion. Kasi sa high school, may CAT pa rin eh. May shade, Ay, citizen army training. So, hindi naman talaga totally nawala yung parang military introduction sa ating mga bata. Yun nga, pagdating ng kolehiyo, malalaman ng mga estudyante na may other options pala. So, babalik ako dun sa sinabi ko kanina, dapat yung military, kung talagang gusto niyang mataas yung enrollment, gawin niyang attractive yung course. Pati yung gustong i-offer sa mga bata, mas maganda kaysa doon sa other options na yun ang popular sa ngayon. Baka yung summer cadre, mountaineering courses, but in full combat baka gear. mga no? ganon. Kasi po, Mr. Secretary, yung isang sitwasyon dito sa mga universities ngayon, halimbawa, meron tayong para dumadami ang mga eskwelahan na kung saan ang mga bata pumipili rin ang mga subjects nila. Hindi tulad nung panahon natin, ito yung 4 years, ito yung mga dapat yung kuning subject. English, Filipino, Math, ganyan. Ngayon, yung mga estudyante pipili ng mga subjects. Halimbawa, sa UP, may mga gumagraduate dyan na hindi nag-aaral na ng history. Dahil ayaw na nila. So, parang, kumbaga, parang ito, kung ganito sa academic life, bakit dapat ganun din sa extracurricular activities nila? Yun ang pagtingin nila. Hindi parang sinasabi natin dito, there's a set of value, a citizen's responsibility that one must learn if one is to be a good citizen. Sapagkat, mas kanong oras, baka maging official ka o tagapagtanggol ka ng bayan, kailangan meron ka ng ganong values dito sa ROTC training. Titingnan ho natin, ano pa sinasabi ng mga ibang i-interviewin dyan, ang mga kabataan ng Ernesto Rondon High School. Ito ay makakatulong upang mahubog ang ating ang kamalayang pang-Pilipino upang tayo ay makatulong o upang tayo ay makasagip ng kapwa mula sa iba't ibang maaaring mangyari, hindi lamang sa panahon ngayon, kundi para rin sa susunod na panahon. A broad notion of what a military training is all about. Pero yung assumption, only the ROTC training can provide good citizenship at saka yung pagiging mabuting Pilipino. Kumbaga, i-assume natin na kahit yung buong eskwelahan, the other subjects, the other programs of the school can also provide that need na mag-produce ng good citizens sa ating bansa. Ano ho ba yung, what is so unique and special about an ROTC or a semi-military or military training which prepares one for a very serious responsibility, including war? Ano ba yung naibibigay ng ROTC para... Well, yung ROTC ho, gaya din ng ibang military training, it's the only training that you can have where you're working with an organized group that you can deploy in any situation. Ang military lang ho naman ang pwede nating tawagan kung halimbawang merong disaster, na ready yan eh, na walang question-question, na pumunta kayo doon sa mga nababahang area. Parang discipline corps, no? Yan ho. At saka yung